Hello guys, welcome. Pick a card reading tayo ngayon. Be open-minded po, hindi po halos lahat. At 100% na mangyari to sa buhay mo, kaya be open-minded po ha. Tingnan natin kung sino yung parating sa'yo ngayong 2024. Ito yung pile 1, ito yung pile 2. Start na ako. Una muna ako sa pile 1. Ito yung pile 2. Okay, pile 1 muna tayo. Hello pile 1. So, tingnan natin kung sino yung parating sa buhay mo ngayong 2024. Then, mamaya, titingnan din natin yung sign and clue sa charm reading. Kung sino nga ba to? Kung kilala mo ba to? Or pwede rin sabihin, new person ito. Okay? Be open-minded po ha. Give me the message for pile 1. Meron ditong 6 of Pentacles reverse. Meron ditong the Magician reverse. Give me the message. Sino yung parating sa'yo? Kay pile 1. Meron ditong the World. So, ibig sabihin may travel to. Okay, may clue ka na ba? Give me the message. Meron ditong King of Cups. Okay. Give me more information. Masyadong madami. Give me more information. Sino yung parating kay pile 1? Ay, ano ba yan? Natalsik. Meron ditong 7 of Cups. Okay. Ito yung parating sa'yo. Virgo, Capricorn, Taurus. Then, meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Nafe-feel ko dito, meron ditong travel na magaganap. Then, nakikitaan ko rin dito na meron ditong seaman. Pwede rin sabihin, kilala mo na to o past person mo, no? Kasi nakikitaan ko dito, may travel. Minamanifest ka ng tao nito. Okay? Kumbaga, nararamdaman ko dito na itong tao nito, ando siya sa moment na yung humihiling to sa langit, nakatingin siya sa mga bituin, hinihiling niya yung tamang tao para sa kanya, or pwede rin sabihin kilala mo na to, okay? Kasi nakikitaan ko dito na kailangan pa ng travel. So, King of Cups, then the World. Nararamdaman ko dito, pwedeng new person to, may ibang lahi, or pwede rin sabihin, magkaiba kayo ng kultura, lingwahe, or pwede rin sabihin, kilala mo na rin ito. Kasi dahil lumabas sa 6 of Pentacles reverse, parang meron din ditong past, then may new. Okay? Kasi, kung makikita mo dito, andito ka sa point na hindi ka pinagtuunan or hindi ka binigyan ng pag-aaruga ng person mo, yung hindi ka binigyan ng attention. Kumbaga, no, maybe ito yung energy mo ngayon, yung tipo na humahanap ka o humihiling ka dito na pagbabagong magaganap. Kasi nakikita ko dito na hindi ka binigyan pansin or hindi ka tinuring ng tama ng person mo, na kung saan nahirapan ka din sa sitwasyon. Ito yung nararamdaman ko, maybe mas matindi yung pagmamahal mo sa person mo, no? Pero ganun pa man, dahil nakikitaan ko dito ng may travel, pwedeng sabihin natin dito na nasa ibang bansa ka, okay? Yung tipo na kailangan ng travel, or pwede rin sabihin makilala mo tong tao neto. Makilala mo tong tao neto on travel. Kasi may world. Then, naitaka ko ng bangka. Siya yung tipo ng tao na matatag. Okay? Hindi to naurong sa hamon ng buhay. I think makaka-receive ka dito ng mensahe. Pwede rin sabihin makilala mo to online, dating site. Okay? Pero ganun pa man ano, kung new or past person, kung kilala mo man to, mamaya makikita natin ang clue sa charm reading kung kilala mo to. Pero kung may idea ka na, okay. Ito lang nakikita ko. Meron ditong seaman, meron din dito na ibang lahi. Then, meron din dito na maybe ikaw, nag-travel ka, ganun yung klase ng trabaho mo. At pwede makilala mo tong tao nito, pwede rin sa online. Then, dito, no, kasi nahitaan ko dito, nakaranas ka dito ng, alam mo yung tipo na hindi naging maayos yung connection, hindi nag-work. Na kung sana nun, nagkaroon ka dito ng
pagkakatapos, yung natapos, or pwede rin sabihin maramdaman mo tong parating na to, yung tipo na yung tipo nawawalan ka na ng pag-asa, yung may mangyayari pa kaya sa love life ko, yung tipong ganun yung mga tanong mo meron pa kayang pagbabago, meron pa kayang darating, yung nawawalan ka na ng pag-asa dito kasi nakikitaan ko dito na wala kang makita na pagbabago, wala kang makita na manligaw, or sabihin natin wala kang makita na mapag-interesan ng pag-ibig, new beginning or something na ganun ito lang na-feel ko, pero ganun pa man sa tingin ko darating to once na ikaw yung tipo na nawawalan ka na, ginibap mo na yung pag-ibig mo. Then, nakikitaan ko dito, bigla tong parating sa'yo. Okay? Kasi meron ditong taong humihiling. Meron itong hiling, or pwede rin sabihin, matagal mo na tong hinihiling, na kung saan, ito yung parating sa'yo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung parating. Meron kang mga kahilingan dito. Pero itong tao na to, nafe-feel ko, may ibang lahi. Meron din dito na seaman, sea woman, kung meron man sea woman ito lang feel ko. May travel, maybe work airport, mga ganun. Pero ganun pa man, hinihiling ka neto, okay? Or pwede rin sabihin, hiniling mo na to. Matagal mo na tong hinihiling. Kasi marami kang na-failed ka sa relationship, or nabigo ka sa larangan ng relasyon sa past person mo, okay? Pero ganun pa man ito rin nakikita ko dito. Give me more information. Sino yung parating sa iyo ngayong 2024? Meron dito House of 11. So, nafe-feel ko dito, siya yung tipo ng tao na pala kaibigan. Mahilig siyang makisalamuha, or pwede rin sabihin ipakilala ito sa'yo, okay? Group of friends, mga ganun. Nausa nakikita ko dito na meron tong paniniwala. Magaling tong makisama, okay? Ito yung katangin ng person mo. Magaling siyang makisama. Magkaiba kayo ng paniniwala. Ito na may kaibahan. Give me more information. Meron ditong destined to have the North Node. Destiny mo na magkaroon nito. Kumbaga, destiny mo tong tao nito. O destiny mo magkaroon kung ano yung minimithi mo, okay? Kumbaga, itong tao nito nag-iintay lamang din na dumating ka mo sa buhay niya kasi may nagmamanifest ito, or minamanifest ka ng tao nito at parating ka dito, okay? Or pwede rin sabihin ikaw yung nagmamanifest at parating to sa'yo, okay? Meron dito na House of 6. So, ibig sabihin, siya yung tipo ng tao na, alam mo yun, mapag-aruga sa sarili, importante sa kanya yung physical or yung health, may health lifestyle siya, yung ganun ba? Ito na-feel ko. Then, practical tong tao nito, okay? Practical. Give me more information. Sino yung parating sa'yo? Mahilig siyang mag-workout, mga ganun ba? Aries, okay? May Aries din parating sa'yo in Leo. Siya yung tipo ng tao na independent, malakas yung loob, matapang. Ganun yung katangian na ito, ha. Hindi siya sumusuko sa hamon ng buhay. Yan. Bahay na masasabi ko, buhay po. Okay, give me more information. Sino yung parating sa buhay mo? Tumalsik to. Meron ditong last quarter moon in Virgo. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na mahilig magsaliksik. Yan, sa madaling salita, mahilig tong maniliksik. Kumbaga, matalino gusto niya, marami siyang nalalaman, mahilig siyang, maybe, dahil magkaiba kayo ng kultura, pwede rin niyang saliksikin yung hiling mo, kung ano yung interest mo, mga ganun ba? Or pwede rin sabihin, ikaw, mahilig ka maniliksik. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na hindi ka basta-basta pabigla-bigla inuusisa mong maigi yung mga nababalitaan mo, or kung ano man yung ibinabalita sa'yo, or kung may manliligaw ka man darating sa buhay mo, masyado mong inaalam na mabuti, okay? At yun ang maganda kasi kinikilala mong maigi. Kumbaga, masaliksik ka, ganun. Kung lalaki ka, ganun din. Kinikilala mo yung babaeng liligawan mo, okay? Give me more information. At kung ano naman yung gender mo, ganun ka din. Ayan, tumalsik to.
Meron dito na first quarter moon in Scorpio. Release your block. I feel darating to. Kailangan mo lang dito na tanggalan yung mga bagay-bagay or yung hindi mga magagandang hobby. Or pwede rin kasi sabihin natin na once na nakamove on ka na sa sitwasyon mo in the past, ito lang na-feel ko. Then dito, no, first quarter moon in Gemini. Kumbaga nararamdaman ko dito yung pagdating ng tao nito once na ikaw ay nagkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay, nagkakaroon ka na ng transformation. Ito lang nakikita kong clue, okay? Then dito, no, new moon in Aries. Yung tipo na handa ka na muli. Handa ka na muling makipagsapalaran. Handa ka nang magbago. Or handa ka nang baguhin yung mga hindi magagandang hobby. Ito na feel ko. Kasi new moon in Aries, go for it. So, ibig sabihin, handa ka na. Handa ka nang sumugal muli. Handa ka na magmahal muli. Okay? Ito na nakikita ko. Maybe meron ka dito. Or pwede sabihin, energy mo to, no? Aries, Gemini, Scorpio, and Virgo. Or pwede rin sabihin, ito yung parating sa'yo. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung parating sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating dito? Meron ka ditong embrace. So, ibig sabihin, embrace what destiny has store for you. Kumbaga, no, sinagot ka dito, confirmation dito, destined to have, destiny has store for you. So, ibig sabihin, meron talagang ibibigay para sa'yo. Kung mga nasaktan ka man in the past, yan ay destined mo din na maranasan mo. Nang sa ganun, meron ditong growth na mangyari sa'yo. Kasi kung hindi mo mararanasan yung pain na nararamdaman mo, walang paglago para sa'yo. So, lahat ng mga nangyayari ng nagaganap sa buhay mo ay dahil para yan mag-evolve ka, para magkaroon ka ng transformation at para mabago yung mindset mo. Na kung saan, dun papasok yung maturity. Dahil ang ma-attract mo dito ay tamang tao tulad mo. Okay? Kasi mahirap kasi kung halimbawa ma-attract mo dito ay immature. Once na immature ka, immature din yung ma-attract mo kasi pareho lang kayo ng energy. So, ngayon, nagkaroon to ng pangyayari naman nasaktan ka before para nang sa ganun magkaroon ka ng growth na kung saan once na nagkaroon ka na ng growth at maturity, dyan papasok yung equal part mo na kung saan pareho kayo ng energy na may pagkakaunawaan. Okay? Ito na nafe-feel ko. Then dito, no, soul. So, nafe-feel ko dito, be prepared, your soulmate is coming. Kumbaga, nakikitaan ko dito, sinasabihan ka dito na magtiwala ka sa process. Kumbaga, no, magtiwala ka, then, sinasabihan ka dito na mag-focus ka sa paglago mo. Okay? Once na lumalago ka dito, mas ma-attract mo yung taong palapit sa'yo. Okay? Then dito, no, confusion. So, ikaw, nakikitaan ko dito na marami kang experience na naranasan. Na kung saan, marami kang confusion, yung tipo na, bakit kaya itong mga nangyayari sa buhay ko, Lord? Bakit po kaya naranasan ko to? Naginaman akong mabuti. Ang dami kong nararanasang pain, mga ganyan-ganyan. Ano po bang mali? Mga ganon. Marami kang katanungan, marami kang hinahanap, marami kang gustong alamin or gusto mong magbigay ng mensahe sa iyo si God. Pero sinasabihan ka dito na malalaman mo yung sagot, okay? Within yourself. Kasi once na nakarecover ka dyan sa sitwasyon, dyan papasok yung pananaw ideas na kung saan malalaman mo dyan, kaya ko pala ito naranasan dahil para din sa ikabubuti ko. Okay? Kasi sinasabihan ka dito, lahat ng mga masasama or kahit masama or magandang nangyayari sa buhay natin, ay hindi yan para lang tayo pasakitan. Nasasaktan tayo dahil meron niyang aral na kung saan para din sa ating sarili, para ma-develop natin yung ating sarili. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kung nasasaktan ka man or nagre-rebelde ka, marami kang tanong kay God, bakit mo nararanasan ito? Dahil meron niya ang kaakibat na kagandahan para sa'yo. Ngayon ka lang nasasaktan kasi hindi mo pa maunawaan yung sitwasyon. Pero once na naranasan mo or naintindihan mo na yung sitwasyon, ipagpapasalamat mo yung kay God kasi tinanggal ka sa maling tao. Okay?
Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe ipinahihiwatig sa iyo. Give me the message. Ano ba yung mensaheng parating sa'yo? Meron ditong talking. So, ibig sabihin, meron ditong interest. So, maybe makilala mo to online. Ito lang na-feel ko. Na kung saan magkakaroon kayo dito ng conversation, pagkakakilanlan, makikilala mo tong tao nito at makikilala ka din ng tao nito ng lubusan. Na kung saan itong tao nito, once na kayo nagkakausap, nag-aayos, magkukontinue yung pakikipag-usap niyo sa bawat isa. Ito lang na-feel ko. Give me more information. Kasi once na lagi kayo nag-uusap, dyan yung namimiss yung bawat isa, okay? Mas lalong lumalalim. Meron ditong camera. So, meron din ditong tao na nakakaalala sa'yo, okay? Pero ganun pa man itong tao na ito, nagkakaroon na to ng realization. Maybe past person mo to kasi mayroon ditong reminiscing. So, ibig sabihin, naaalala niyo yung inyong samahan, naaalala niyo yung inyong masasayang sandali, okay? Na kung saan itong tao na ito, kinikip niya yung mga memories na meron kayo. Pero ganun pa man itong tao na ito, nagkaroon to ng learn from the past within you, okay? Sa'yo, okay? Then, nafe-feel ko din dito na maraming ka din natutunan sa tao mo kung paano ka nabubuo muli ngayon, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe parating sa'yo? Ay, ang dami. Ito. Meron ditong seduction. So, ibig sabihin, meron ditong mga akit din sa'yo. So, ingat ka na lamang kasi meron ditong tukso. Maybe, susubukan ka ng tao na ito. Kung ikaw ba'y madaling matangay. Ganun. Kasi sa buhay naman natin, andyan talaga yung tukso, mga pagsubok. Pero once nalampasan natin yung mga tukso na yan, dyan na yung tamang parating. Kasi, kaya dumarating tong mga tukso, kasi yan yung mga kalaban na gusto na hindi magtagumpay yung relasyon mo. So, mag-ingat ka sa tukso. Ito yung nafe-feel ko kasi meron ditong naakit or pwede rin sabihin, akitin ka ng tao nito. Kasi may tukso. So, ingat na lang din dito, healing heart. So, nafe-feel ko dito, nandito ka sa point na nag-healing ka sa mga masasakit na karanasan mo, pinapalaya mo na yung sarili mo, nagising ka dito, kumbaga, tinatahi mong muli yung puso mo. Ito lang nafe-feel ko kasi nagkaroon ka dito ng addiction. Maybe nagkaroon ka ng addiction sa person mo. Kumbaga, obsessed, ganun yung energy. Pero ganun pa man, tinanggalan mo to. Kasi pinalaya mo na yung sarili mo, naunawaan mo na yung sitwasyon. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung naghihintay sa'yo. Give me the message. Ano pa yung naghihintay sa'yo? Ayan, ang dami Ayan, ito na lang. Very soon, okay? Malapit na tong parating sa'yo. Clearly decide what you want so that it comes to you now. So, sinasabihan ka dito na magikang malinaw kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo, kung anong relasyon ang gusto mo, at yun ay parating sa'yo, okay? Kasi ma-attract mo to Meron ditong heart-to-heart conversation. So, meron ditong tao na parating sa'yo, I think pass mo din ito, na kung saan itong tao na ito ay magiging tapat sa'yo para i-discuss yung kanyang nararamdaman sa'yo, okay? Meron ditong make the effort. Meron ditong tao na mag-e-effort sa'yo. Kumbaga itong tao na ito, ay siya'y ginagabayan patungo sa'yo. Pwedeng new person na yan. Sorry. New person ito. May past life relationship. So, kilala mo na rin tong tao na ito. Kumbaga, alam mo yung pakaramdam Kaya marirealize mo tong tao na ito or mararamdaman mo tong tao na ito parang something na kakaiba na parang kilala ko to. Parang something na, alam mo yung tipo na kahit hindi mo kilala tong tao na ito, once na nakausap mo siya, parang ang gaan-gaan ng pakaramdam mo. Kasi meron na kayong past life relationship, okay? Na kung saan yung energy nyo ay nararamdaman mo yung person o presensya ng tao na ito. I think new person ito, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe parating sa'yo. Ayan, ito yung mga clue.
Meron ditong name. So, ibig sabihin, hindi ka pa nito kilala. Alamin nito yung pangalan mo, or pwede rin sabihin, makilala mo to online, or ipagtatanong ng tao nito kung ano yung pangalan mo. What's your name? Meron ditong good. Mabuti siyang tao. Cool. Okay. Siya cool. Then, meron din ditong kiss. So, nafe-feel ko dito na itong tao nito gusto kang halikan. Meron ditong 50 to 25. 20, 50. Okay, 50. Yan, 20, 55. Meron 25, 20, 52, 50, 55. Meron din ditong 57, 27. Okay, 75 kung maaari pa, no? Meron ditong 555, so angel number 555. Apat na beses ang 555. Pwede rin sabihin 55, 50, 52, 57 yung parating sa'yo, okay? Meron age gap. Talagang lumabas ang 55555. So, nararamdaman ko dito, new beginning. New perspective. Merong maganda nagsisimula, naghihintay sa'yo. Okay? Magandang simula na naghihintay sa'yo. Pero ganun pa man, tingnan mo din ang angel number 555. Meron ditong S. First letter, may R, M, B, H, Q, may M, then H, W, maybe pinanganak ka ng 2007, 2005, okay? M, W, Q, 2000. Yun, nararamdaman ko. Meron ditong Y, X, meron ding X, M, J, I, and Z. Okay, Riz. Meron dito na buong Riz. Riz. Maybe yung kanyang nickname, Riz. Meron din ditong Rix. Okay, Rix. Play. Okay. Maybe may pagka-playful to or player. Ganun. Meron ditong 7. 77. May Z. Riz. Maybe Riza ang pangalan, or pwede rin sabihin Riz. Meron ditong Riza. Then, meron din dito na ano to? Star. Tagumpay. Tagumpay. Meron ditong leaves. So, renewal. Panibagong simula. Fresh. Mga ganyan. New start. Meron tutubi. May palakaibigan. Okay? Meaning din ito, new start din to eh. Nararamdaman ko dito sa Dragonfly. New beginning. Yan. Love. Love ka ng tao nito. Or pwede rin sabihin dito ka magkaroon ng bagong simula. Meron dito na flower. Beautiful. Sensual. Yeah, sorry. Sensual. Love. Then, nafe-feel ko din dito, no? Siya yung tipo na mararamdaman mo na malakas yung dating, okay? Malakas yung datingan ng tao nito. Ito lang nafe-feel ko. Makakaramdam ka dito ng feeling youth, para kang bata. Ganun. Meron ditong seahorse, friendly, palakaibigan to, hindi ka maboboring sa tao nito. Then lumabas din ditong dolphin, friendly din, honest. Honest yung tao nito. Meron ditong unicorn, so nararamdaman ko dito sa unicorn na purity, innocence.
Inosente siya, may pure heart. 2 beses na lumabas yung flower. Beauty, okay? Maganda, pogi, ganyan. Meron din dito na 2 lumabas itong seahorse. So, loyal talaga to. Magiging loyal ka dito. Then, meron ditong rabbit. So, nararamdaman ko dito, meron ditong expansion, paglago. Then, meron din ditong fertility. Merong mermaid. May pagka-love to, love, sensual. And, nararamdaman ko din dito yung beauty. Beauty rin kasi tong sa buntot ng mermaid. Okay. Siya yung susi sa puso mo. Okay? Or pwedeng sabihin, ikaw yung maging susi sa puso nito. 2 lumabas yung moon. So, emotion. Meron kang mararamdaman dito. Meron din tong tao nito. Kasi, pareho kayo. Okay? May emotion. Kumbaga, ikaw yung merong malalim na nararamdaman ang bawat isa. Ganon. Moon. Kumbaga, may lihim pa yung connection na to. Pero ganon pa man, 2 beses na lumabas ang the star. Okay, star. So, tagumpay. Meron din ditong lips. Magiging kang masaya dito. Okay, happy is waiting for you. Meron ditong spoon. So, love ka neto. Okay, love. Yung tipo na kahit matanda ka, susubukan ka niya, maapag-aruga. Mga ganun ba? Hindi to, true. True daw, totoo. Tingnan pa natin kung ano pa yung sign ng tao nito. Meron dito na destiny. 3 beses ha. Destiny mo to. Okay, confirmation. Destined to have. Meron din ako nakikita dito. Nasa na ba yung kaninang destiny na nakita ko? Basta 3 yan. Meron yung isa dito na destiny. Yung sinabi ko kanina. Hindi ko na makita yung card. Basta destined. So, confirmation. Destiny mo to. Kaya, love yourself muna. May aral dito. Meron ditong serious. Seryoso to. Kung gaano ka kaseryoso, seryoso din tong tao na to. Then, tinan pa natin. Ano ba to? I love you. So, meron dito magsasabi ng I love you sa'yo. Kung lalaki ka man, meron ka ditong magustuhan na babae na masasabihan mo ng I love you. Mga ganun. At kung ikaw naman ay babae, meron magpapahayag sa'yo ng magsasabi sa'yo ng I love you. Okay? Yan, boys. Yan ang lalaki. I love you. Ayan. Meron ditong August. Pasensya na. August, maybe August 25, August 5, August 20, August 27, 7. Okay? Maybe birthday mo to or birthday na parating sa'yo. Meron dito na yan. Player. 2 lumabas na player. Maybe, mahilig to maglaro. Mga sports, mga ganun. Okay? Ano to? Summer. Summer. Makilala mo to in summertime. Tingnan natin to. Ano to? Capricorn. May Capricorn dito. January 5, January 2, January 7. Birthday. Cancer. Meron din Cancer. Then, true love. True love. True love. Lumabas ang true love. Kasi nga, destiny. Destiny. Destiny mo to. Tingnan natin. Natural. Wow, natural. Magugustuhan mo siya sa pagiging natural. Okay, I hope na mangyari to sa'yo. Okay? In Jesus' name. Okay? Hayaan hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Hi, File 2. Welcome, welcome. Tingnan natin kung anong kung sino yung parating sa'yo, no? Be open-minded po, ha? Hindi halos lahat mangyari ito at maganap sa 2024. Kaya, be open-minded po. Tingnan natin kung ano yung parating sa'yo. Sino yung parating sa buhay mo? Dahil napili mo tong file 2, start na ako. Sino yung tao na parating sa buhay mo? Then, mamaya titinan natin yung sign and clue dito sa charm reading.
Give me the message. Sino? Sino yung parating? Kay pile 2. Give me the message. Sino yung parating kay pile 2? Huwag niyo na lang pansinin tong aray ko, sorry. Yung kamay ko. Kasi natalabsikan ng mantika. Okay. Dadmahin niyo na lang. Give me the message. Sino yung parating kay pile 2? Yan. Oh, 2 of air. Reverse. Give me the message. Sino yung parating sa'yo? Ngayon, 2024. Wow, the Emperor. Okay, Emperor. Ay! Yan, natanggal. Start na tayo. Pasensya na. Ayan. Give me the message. Sino yung parating sa'yo? Si Emperor parang parating sa'yo ngayon 2024. Aries energy. Meron din 10 of air reverse. Hindi ka nito sasaktan. Then, the world. Oh. Meron ditong nasa ibang bansa. Maybe nasa ibang bansa ka. Or pwede rin sabihin online, dating, site, mga ganun. Pwedeng makilala mo ta online. Pinakilala sa'yo ng mga kaibigan mo. Or pwede rin sabihin dun mo ito makilala. Okay, tingnan natin. Sino yung parating sa'yo? 7 of fire. Para tong 7 of wands. Siya yung tipo ng tao na may pagka-agresibo. Yung tipo na hindi to nagpapatumpik-tumpik. Action kung action. Laban kung laban. Ipaglalaban ka neto. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Malakas dito ang Aries. Then, meron din dito Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Sorry. Leo and Sagittarius. Ito na yung nakikita ko. Dito tayo sa 2 of air. Darating tong person na ito yung time na kinat mo na yung pass mo. Okay? Kinat mo na. Andun ka na sa moment na nag-moving on ka na. Okay? Then, nararamdaman ko dito kasi itong tao na ito, Aries energy, siya yung tipo ng tao na meron na sa buhay. Good provider, good father. Siya yung tatanggal sa masakit mong past. Okay? Kasi hawak niya yung ano bang tawag dito? Yung pantanggal na ito. Yung sapana. Okay? Tinanggal niya eh. Siya yung tutulong sa'yo sa mga masasakit na naranasan mo in the past. Siya yung sasambot sa'yo. Or pwede rin sabihin, siya yung makakatulong sa'yo na lubusan na maghilom sa mga masasakit mong karanasan. Then, nafe-feel ko din dito, no? Meron tong init, meron tong passion, nagliliyab yung nararamdaman ng tao nito sa'yo. Kasi itong tao na to, makikita ka na to na something na may katangian ka or meron kang mga pag-uugali na magugustuhan ng tao nito. Then, nafe-feel ko din dito na may pagka-boss type to kasi emperor na siya eh. So, ibig sabihin, matured, kaya nitong i-handle yung sitwasyon, good father, good mother, hindi mong ganun. Handa na tong sa family. Marunong tong makiramdam. Okay? Kapag halimbawa na may mood ka, may moody ka sa panahon ngayon, kaya nitong sakayan or kaya nitong yung tipong hindi kanya bibiglain, yung tipong hindi kanya gagalitin, okay? Kumbaga, no, nararamdaman ko dito yung pagmamahal nito, yung pang-uunawa nito. Kasi matured na nga siya eh. Then, nakikita ko dito, meron ditong age gap, maybe meron tong kaibahan sa inyong edad. Pwedeng 5 years, mas matanda to sa'yo, kung lalaki, kung babae naman, ganun din. Then, nafe-feel ko dito na meron ditong age gap. Ito na yung nararamdaman ko. Pure yung hangarin ng tao nito. Okay? Kasi lumabas si 10 of air reverse. Hindi ka nito sasaktan. Nafe-feel ko dito makaka-moving on ka na. Ito lang yung nararamdaman ko. Or naka-moving on ka na sa sitwasyon in the past na kung saan itong tao nito parating ma-attract mo to. Ito lang nafe-feel ko. Meron ditong the world. So, nararamdaman ko dito meron ditong ibang lahi or pwede rin sabihin na
malakas yung intuition mo. Okay? Malakas ang intuition nito. Then, nafe-feel ko dito may paglago. Abundance ng tao nito. Ito lang yung nararamdaman ko. May protection, or pwede rin sabihin, pinoprotektahan niya yung sarili niya, or pwedeng ikaw. Yung tipo na pag pumasok to sa buhay mo, napakaano mo, yung hindi ka nagtitiwala agad. Kumbaga, kasi meron ka na naranasan in the past na nahihirapan ka din sa sitwasyon. Yung tipong takot ka na magtiwala, may takot ka nang nararamdaman. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito, sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung kutob mo. Kasi nakikitaan ko dito yung fertility, may pagbubuntis dito, or pwede rin sabihin, ikaw yung maging ina ng magiging anak ng tao nito para sa'yo, okay? Kumbaga, partner talaga yung pinapahiwatig dito. Hindi ka nito sasaktan. Then, 7 of Fire. So, nafe-feel ko dito yung action, transformation. Yung tipo, nararamdaman ko dito sa tao mo yung init, yung liyab, may passion talaga tong mararamdaman sa'yo. Malakas din dito ang Leo. Ito rin nafe-feel ko. Talagang nagliliyab, passion itong tao na ito, malakas yung attraction. Kumbaga, nakikitaan ko dito na gusto ko nito laging makasama. Kasi kung ari foreigner, ganun yung energy nito. Gusto nito na lagi kang kadikit, lagi kang kasama, hindi ka mawawala sa mata niya. Ganun. Ganun yung nararamdaman ko dito sa tao nito. Kasi, may may pagka-hot. Hot ang tingin nito sa'yo, okay? Kung babae ka man. Hot. May init. Ganun yung energy. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Malakas yung attraction. Ayan. Talagang, kita mo naman dito, passion ito. May maganap. Ganun. Tingnan pa natin kung ano pa yung energy na parating. Give me more information. Ano pa yung sign? Pwedeng kilala mo na to, pero I think new person to. Kasi doon ka na sa point na kinat mo na yung person mo. Passion itong tao na ito. Malakas yung yung attraction niya sa'yo. Okay? Give me more information. Maybe sexy. Maybe sexy ka. Yan. Sexy. Okay. Meron dito na South Node. Destined to release. So, destined mong i-release yung mga masasakit na nangyayari sa'yo, okay? Destiny mo, di ba sinabi ko kanina dito na tinanggalan mo na yung past person mo, moving on ka na, at destiny mo talagang i-release. Lumabas ang Sword Node. Destiny mo nang i-release. Ayan, destiny. Notal ako. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? Meron ditong opposition, points of tension, a power struggle. Na-feel ko, yung connection na to may pagka-intense. Iba yung mararamdaman mo. Kasi, syempre, itong tao nito, may pagka-mainit yung nararamdaman niya sa'yo. So, ikaw, nararamdaman yung energy mo. Maybe, pag nakita mo tong tao nito, maybe mangangarap ka din dito na makasama mo siya. Yung ganun ba? Ito na yung na-feel ko. Kasi, may intense power struggle. Masasabi mo, struggle naman, nakakaramdam ako ng something dito sa tao nito. Kasi mararamdaman mo yung tension, yung presensya ng person mo. Mararamdaman mo yung kanyang pinapahiwatig sa iyo. Ganun, okay? Tingnan pa natin. Give me more information kung ano man yung kanyang mga sign, okay? Maybe kasi, you're so hot. So, makakaramdaman itong person mo sa'yo, kaya itong ikaw, mararamdaman mo din yung energy ng person mo. Yung mararamdaman mo yung kanyang feelings, ganun. Okay? Kasi nakikita ko dito yung tension. Give me more information. Kaya siguro lumabas tong butterfly. I feel mararamdaman mo yung parang meron kang butterfly sa loob ng tiyan mo. Ganun, na gustong makawala. Ayan. Parang may pagka-twin-twin pa yata to. Give me more information. Ano pa yung energy ng person na to? Kay pile 2. Ayaw na niyang mamigay. Give me more information. Yan. Lumabas ito. 6. Meron ditong Taurus, Leo, Scorpio, and Aquarius. Stability.
Nafe-feel ko dito yung pagiging loyal ng tao nito, okay? Loyal to sa'yo. Ito yung sinasabi dito. Give me more information. Ano yung mensahe pinararating dito kay file 2? Give me, meron dito ang first quarter mo ni Scorpio. So, release your block. Diba dito, tinan mo, confirmation dito, release your ex, release, destined to release, tapos, release your blocks. Kung ano man yung gumugulo sa isipan mo, no, palayain mo na yung sarili mo. Kasi yan yung humaharang para hindi mo maramdaman tong parating sa'yo, para hindi to dumating sa'yo, no. Kailangan mo munang tanggalin yung blockage para hindi na tumagal, okay? Para ito talagang tuluyan na dumating sa'yo, kailangan tanggalin mo na yung past mo, yung masasakit mong karanasan. Move on, ganun. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating dito? Ayan, tumalsik to. Take a breather. Kaya take a breather, di ba yung sinabi ko nga kanina, tension. Iba kasi yung init na mararamdam, may passion, attraction. Iba yung mararamdaman mo din sa person neto. Kasi nga, you're so hot. So, itong ganito, parang tipo na hindi ka makahinga ng malalim or something na meron kang tension, may butterfly sa tiyan mo, mga ganyan-ganyan. Kaya, kailangan mo ditong huminga ng malalim. Then, breath. Ganon, breath. Tanggalin mo yung ano mo, yung tension na nararamdaman mo. I think pogi itong parating sa'yo kasi malakas yung attraction or pwede rin sabihin na kung lalaki ka, babae, masyado tong hot or sexy or maganda, ganun. Piliin nyo na lamang. Kasi malakas yung kanyang charisma, malakas yung kanyang dating na kung saan ikaw, para kang may tense. Kasi I think makakaroon ka dito ng crush, okay? Or pagpangi dito. Meron dito na Leo, lighten up. Magkakaroon ka dito ng kaliwanagan sa tao nito. Maybe masasabi mo sa sarili mo na, gusto ko to, gusto ko siya, sana siya na, ganun. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe yung pinararating sa'yo. Give me the message for file 2. Ano pa yung mensahe na pinaparating sa kanya? Sino yung parating sa buhay niya? Coffin. So, ibig sabihin, kasi kung makikita mo, release, destined to release your block, then coffin. So, ibig sabihin ng coffin, tapos na yun patay na yung mga nangyayari, yung mga past mo, kumbaga, tinanggal ka na dito, tapos na yun. So, ngayon, dahil lumabas ang coffin, new beginning, may bagong simula na naghihintay sa'yo, okay? Tinan pa natin. Na kung saan, nagkakaroon ka dito ng growth, pagbabago, ganyan, transition. Give me more information. Ano pa yung mensaheng pinararating? Meron ka dito na passion. Di ba sinabi ko sa iyo kanina, may passion, may init. Tignan mo, tama yung pakaramdam ko. Feeling ng tao nito, you're hot, then passion, nagliliyab. Itong kumbaga yung tipo ng tao, hindi naman sa pagiging bastos, yung tipo na pag nakita ka nito, yung sari-sari na yung mga pumapasok sa isip nito na gagawin sa'yo. Ganun. Then, nafe-feel ko din dito, magiging kang masaya dito. Okay? Meron kayong chemistry sa bawat isa. Then, nararamdaman ko dito yung equal. Kumbaga, kung liyab yung pagmamahal ng tao nito, ganun ka din, liyab din. So, mangyayari dito, pareho kayong mainit sa bawat isa. Ganun. Okay. Give me more information. Meron ditong girl talk. So, nararamdaman ko dito naka-moving on ka na. Ito lang nakikita ko. Andun ka sa moment na nagpapakasaya ka, hinahanap mo yung kaligayahan mo, nagiging kang masaya sa being single. Yan yung isang sign. Yung tipo na naka-move on ka na. Then, you're happily being single. Ganun. Give me more information. Meron ditong Cupid arrow. So, ibig sabihin, matatamaan ka sa tao nito or matatamaan tong tao ito sa'yo. Kasi hot you're so hot. So, nararamdaman ko dito, love is coming. So, trust. Trust ka lang. Okay? Then, maniwala ka. Have faith in love. Kasi meron ditong surprise na naghihintay sa'yo na hindi mo aakalain. Kaya wag kang mag-alinlangan. Okay? Ito na yung sinasabi dito.
Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensaheng pinararating sa'yo. Give me more information. Sino pa yung parating sa buhay ni Pile 2? Sign and clue. Give me the message. Sino yung parating pa sa buhay mo? Meron ditong cherish. Cherish your relationship. Kung makikita mo meron ditong ikakasal, ramdam ko may ikakasal dito, or sabihin natin na hindi ka na pakakawalan ng tao nito. Admire. So, nafe-feel ko dito, no? Makikita mo, may promise kayo sa bawat isa. Okay? Makikita mo yung equal counterpart mo na kung saan may ma-admire mo tong relasyon na to. Give me more information. Ano pa yung mensahe pinararating sa'yo? Tumalsik to. Commitment, parating ang commitment. So, meron ditong ikakasal, may engagement. Kasi once na nakilala ka ng tao nito, may kitaan ka nito na you're the one, okay? You're the one. Meron ditong clarity. So, ibig sabihin, maging klaro ka sa iyong mga iniisip. Maging klaro ka kung ano talaga yung desisyon ng tatahakin mo. Maging klaro ka, okay? Kung ano man yung sitwasyon na meron ka, okay? Kasi once na nagiging klaro ka kung ano yung gusto mo, yun yung ma-attract mo. Then, sinasabihan ka din dito na parating sa'yo ang successful relationship. Kung ano man yung mga nangyari sa'yo in the past, tapos na yon. Release the blockage. Release. Destined to release, yun yung sabi dito sa South Node, yan. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Give me the sign, message. Sino yung parating sa'yo? Meron dito na worth waiting for. Okay? Okay. Yung kahit mag-intay ka ng matagal, masasabi mong worth waiting for yung ginagawa kong pag-iintay kasi divine timing is work in your love life. Okay? May oras lang. Kaya huwag ka mainip. Magiging kang masaya kung single ka man ngayon. Enjoy mo na kasi malay mo next year. Tan tan tanan, tan tan tanan. Ganun ba? Give me more information. Ayan, meron ditong trust. Okay, worth waiting for. Trust. The situation is calling for you to have faith. Sinasabihan ka dito na magtiwala ka. Tinatawag ka dito na kailangan mong manampalataya or magtiwala ka sa process. Ganun. Parang kinukol ka na dito na kasi minsan sabihin, ano kaya mangyari kaya to sa akin? Yun ay ipagdududa. Kaya kapag ikinagdududa, negative yun. Kaya kailangan mong i-claim agad to. Ito yung magaganap sa buhay ko. Ganyan. Okay? Give me more information. Ano pa yun? Ay, tumasik. Let your friends help you. Hayaan mo yung mga kaibigan ng tumulong sa'yo. Okay? Give me more information. Last. Ayan, sorry. Chemistry. Okay? Mayroon kayong chemistry sa bawat isa. Kasi ma-attract mo yung counterpart mo na para talaga sa'yo. Kaya ni-remove sa past mo kasi meron talagang ibibigay sa'yo. Tingnan natin kung ano yung mga sign and clue. Ayan. Lumabas to. Dagdagan ko kasi konti lang yung numbers. Ayan. Meron ditong 39. Ay, sorry, 38 pala. 30, 38, 30, then 35, 53, 50, 58, meron din 60, 56, 63. Okay, piliin nyo na lang. 36, 30. Lumabas ang 000, new beginning. Meron dito na Q, Z, C,
P, T, C, P, T, Z, Q ulit, B, N, H, B, then I, R, V. Okay? Ito yung maghihintay. Pwedeng first letter mo to or first letter ng person mo. Okay? N. Cool. Meron ditong cool. Meron ditong HK. So, meron ditong nasa Hong Kong. Meron ditong good. Pwedeng makilala mo tong Hong Kong kasi meron ditong travel. Pwede rin sabihin sa Disneyland. Meron bang basta sa mga pasyal-pasyal sa Hong Kong. Hindi kasi ako masyadong familiar sa mga tourist spots sa Hong Kong, okay? Then, dito color, good. Meron ditong love. Merong love. Tingnan pa natin kung ano yung clue. Oh, meron ditong religion. Kaya sinasabihan ka dito, cross, religyoso, have faith, maniwala ka. Worth waiting for, divine timing. Meron dito na sing. Meron kumakanta. Ito yung pwedeng ikaw kumakanta ka, then sing, may guitar. Meron talagang kumakanta or yung person na parating sa'yo kumakanta. Depende sa sitwasyon ha. Ito lang nafe-feel ko. Ito lang yung clue. Sing, kumakanta, marunong mag-gitara. Then meron din dito, dalawang beses lumabas yung cross. Chemistry, okay? Pareho kayo ng pag-uugali. Pareho kayong religyoso. Kasi matuwid kang babae, matuwid na lalaki, marireceive mo, okay? Meron dito na, ano to? Fish. So, ibig sabihin ng fish, fertility, paglago, expansion, okay? Ito na nararamdaman ko. Meron ditong flower. So, beauty. Maganda ka. And may sensual. May youth. Then ito, dalawang beses lumabas ang flower. Meron ditong elephant. Maybe pwede rin makilala mo to Thailand. Ganun ba? Maraming elepante, diba, sa Thailand. Ewan ko kung tama ako sa aking. Pero, ganun pa man na. Proceed ako ngayon. Basta kung saan yung maraming elepante. Okay? Travel to, travel. I feel Thailand yun, or Malaysia. Basta, yung nararamdaman ko Thailand. Meron dito starfish. So, nafe-feel ko dito yung tagumpay. Okay? Dalawang beses na lumabas ang heart. Diba? Kung makikita mo, pareho kayong nararamdaman. Okay? Kaya lumabas tong Cupid arrow. Tatamaan ka dito. Tatamaan din tong sayo. Cross, cross. Ginagabayan ka patungo dito. May travel dito. Dalawang lumabas. Kung makikita mo, dalawa-dalawang lumalabas. Mo, kinikilabutan ako. Dalawa-dalawang lumalabas. Dalawang heart. Dalawang fish. Ay, dalawang fish baga, sorry. Dalawang star. Then, dalawang cross. Equal. Yin and yang. Nararamdaman ko yung pagka-equal and balance nyo. Ilalagay ka dito. Okay? Meron dito na ano to? To be. So, may pagka new beginning. Bagong simula. Feeling mo dito nabago ka. Nabago yung pananaw mo para rito. Okay? Kumbaga, magkakaroon dito ng pagbabago sa'yo. Meron ditong unicorn. So, ibig sabihin nito, itong tao na ito ay purity, malinis yung intensyon, malinis yung hangarin, okay? Kasi lumabas yung cross. So, ibig sabihin, takot tong gumawa ng masama, may takot siya sa Diyos, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe, pinararating sa'yo. Distance, so, sinabi ko kanina, may travel. So, may distance pa sa inyong dalawa, hindi mo pa ito kilala. Meron dito na August, meron ditong August. Maybe August 30 yung birthday niya, okay? Then, Virgo, may pagka-Virgo siya. Naramdaman ko. January. Meron ditong January 6, January 5, January 3, January 8, January 9. Love at first sight. Okay, love at first sight siya sa'yo. Kaya iba yung nararamdaman niya eh. You're so hot. Meron dito na serious kasi handa ka nitong bigyan ng ring. Serious. Kaya i-release mo na yung mga ano mo, yung mga blockage. Business. I think business. Emperor. Meron to, okay?
Emperor ay may boss type to. O, di ba? Ang galing ko, boss. Di ba sinabi ko kanina, boss, tas lumabas ang boss. Ang galing ko talaga. Joke po ha. Yun lang yung naramdaman ko eh. Then lumabas yung boss, hindi ko naman akalain lalabas ang boss. May player dito. I think siya may pagka-player or may pagka-chick boy din. Pero once na nakilala ka na ito, magsiseryoso siya, okay? Meron tong makikita sa'yo na kakaiba. Di ba yung sinabi ko kanina, may travel, lumabas din ng travel. Tama-tama yung mga pakiramdam ko. Short hair. I think short hair ka, okay? Or pwede rin sabihin yung person mo. Meron ditong tattoo. Meron siyang tattoo. Yun yung isang sign, okay? Boss type, may pagka-tattoo. Meron ditong very love. Mahal na ka. Mamahalin ka nito na sobra. Black. Meron din ditong black. Maybe black American. Or something black. Snow. Meron ding snow. Pwedeng December, January. Mga ganun. Sa ibang bansa, may snow. Natural. Gusto yung pagiging mong natural. Diba? April. Meron ding April 30. Tama ba? April. Oh, April 8, 30, 5, 9, ganun. March 30, March 5, March 9, March 8. Yan. Yun ay nakikita ko dito. Seaman. Meron ditong seaman. Okay lang seaman, wag lang seaman liloko ha, okay? Meron dito, smell good. Mabango ka, kaya nagugustuhan ka niya. Meron dito na ring. Oh, di ba? Ring, lumabas ng ring. Confirmation, i-claim mo na to. Sino ka man dito, I hope na maganap to sa buhay mo. Para naman maging masaya ka na sa love life. Catholic ko. Diba? 2 beses Catholic. Confirmation, Katoliko to. Then, abundance. So, masagana tong tao nito kasi nga may business din, boss pa siya. Okay, once na nakita ka nito, you're so hot. Ito yung magugustuhan niya sa'yo kasi may something kakaiba siyang mararamdaman sa'yo. Para siyang tinamaan sa'yo ng matindi. Okay? Ayun na lamang po, Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.